Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel, sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, nasa gitna ka ng isang mapaghimagsik na bayan. May mga mata sila ngunit hindi nakakikita at mga taingang hindi nakaririnig pagkat sila'y mapaghimagsik. Kaya nga magbalot ka ng kailangan mo sa paglalakbay bilang isang itinapon. Bago dumating ang gabi, maglalakad ka sa lansangan ng nakikita nila at baka sakaling makaunawa sila sa kabila ng pagiging mapaghimagsik nila. Samantalang maliwanag pa, maghanda ka ng iyong daladalahan ng nakikita nila at kinagabihan ay maglalakad kang parang manlalakbay. Pagkatapos, bumutas ka sa pader at doon ka magdaan. Pasanin mo ang iyong daladalahan at lumakad kang nakikita nila. Magtakip ka ng mukha para hindi mo makita ang lupain pag alis mo pagkat ikaw ang gagawin kong pinakababala sa mga Israelita. At ginawa ko ang lahat ayon sa utos sa akin. Nang araw na iyon, naghanda ako ng aking madadala bilang isang takas. Kinagabihan, bumutas ako sa pader at nagpatuloy sa paglalakbay na nakikita nila habang pasan ko ang aking mga daladalahan. Kinaumagahan, sinabi sa akin ng Panginoon, "Tao, hindi ba't itinanong sa iyo ng mapaghimagsik ng mga Israelitang yaon kung ano ang iyong ginagawa? Sabihin mo sa kanila na ipinasasabi ko, ang pahayag na ito ay para sa pinuno ng Jerusalem at sa buong Israel. Sabihin mong ang ginawa mo ay pinakababala sa gagawin sa kanila. Itatapon sila at ipabibihag. Pagdilim, papasanin ng pinuno ng Jerusalem ang kanyang daladalahan at tatakas sa pamamagitan ng butas sa pader. Magtatakip siya ng kanyang mukha para hindi niya makita ang lupaing iiwan niya." Ang salita ng Diyos. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ngunit sila'y naghimagsik sa kataas-taasang Diyos, hindi nila iginalang ang kanyang mga utos. Katulad ng nuno nila, sila'y kusang tumalikod, nagtaksil na wari pa ng lumipad ng walang taros. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Nanibugho itong Diyos sa kanila ay nagalit nang makita ang dambana ng larawang iniukit. Sumama ang loob niya noong ito ay mamasid. Itinakwil ang Israel sa tindi ng kanyang galit. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Sa gisag ng kanyang lakas ang kaba ng kanyang tipan, binayaan na mahulog at makuha ng kaaway, nagalit sa kanyang bayat ibinigay sa kaaway, kaya naman ang marami sa kanila ay namatay. Hindi nila malilimot ang dakilang gawa ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Noong panahong iyon, lumapit si Pedro at nagtanong kay Jesus, "Panginoon, makailan pong patatawarin ng aking kapatid na paulit-ulit na nagkakasala sa akin? Makapito po ba?" Sinagot siya ni Jesus, "Hindi ko sinasabing makapito, kundi 70 ulit pa nito, sapagkat ang paghahari ng Diyos ay katulad nito. Ipinasya ng isang hari na pagbayarin ang kanyang mga lingkod na may utang sa kanya. Unang dinala sa kanya ang isang may utang na 10 milyong piso. Dahil sa siya'y walang ibayad, iniutos ng hari na ipagbili siya ang kanyang asawa, mga anak at lahat ng ari-arian upang makabayad. Nanikluhod ang taong ito sa harapan ng hari at nagmakaawa. 'Bigyan pa po ninyo ako ng panahon at babayaran ko sa inyo ang lahat.' Naawa sa kanya ang hari, kaya ipinatawad ang kanyang mga utang at pinayaon siya. Ngunit pagkaalis niya roon ay nakatagpo niya ang isa sa kanyang kapwa lingkod na may utang na 500 piso sa kanya. Sinunggaban niya ito at sinakal, sabay wika, "Magbayad ka ng utang mo." Naglumuhod iyon at nagmakaawa sa kanya, "Bigyan mo pa ako ng panahon at babayaran kita." Ngunit hindi siya pumayag. Sa halip, ipinabilanggo niya ang kanyang kapwa-lingkod. Nang makita ng kanyang mga kapwa-lingkod ang nangyari, sila'y labis na nagdamdam. Pumunta sila sa hari at isinumbong ang nangyari.
kaya't ipinatawag siya ng hari. Ikaw, napakasama mo, sabi niya. Pinatawad kita sa utang mo sapagkat nagmakaawa ka sa akin. Nahabag ako sa iyo. Hindi ba dapat ka ring mahabag sa kapwa mo? At sa galit ng hari, siya'y ipinabilanggo hanggang sa mabayaran niya ang kanyang utang. Gayon din ang gagawin sa inyo ng aking amang nasa langit kung hindi ninyo patatawarin ang inyong kapatid. Pagkatapos sabihin ni Jesus ang mga bagay na ito, siya'y umalis sa Galilea at nagtungo sa lupain ng Judea, sa kabila ng Ilog Jordan. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Sa pong pinagpalang umaga po sa inyong lahat. Today, again, isang beautiful gospel with a very challenging message for all of us. Narinig natin ang binasa at napakasimple, no? Ang tanong ni Saint Peter sa ating Panginoon, how many times should I forgive? At ang sagot, mas mabigat. Hindi na lamang yung challenge to forgive, but how many times? Isipin nyo yung kay Peter is mataas na because Peter said, 7 times po, Lord. And yet our Lord had to respond with these words, not 7 times, but I tell you, 77 times. And alam naman po siguro natin, it has been explained so many times what the number 7 really means, no? Pagdating sa kultura na meron sila noon. Na ang ibig sabihin is, until kailangan ng forgiveness, then we must put extra effort to really forgive. Sabi ko nga, beautiful message, no? Because it is one reality that we all experience in life. No matter how, sabi ko nga, mabait tayo or good as a person, hindi nyo napansin, laging may makakagalit. Hindi dahil ikaw ang nagalit, meron sila baka nagalit. For whatever reason. So, there is always that need for us to forgive. And maybe, at times, there is also that reason for us to ask for forgiveness. Tanya yun, that's our reality. Kaya maganda yung message because it is a universal reality for all. The experience of the need to forgive or to be forgiven. Now, yung mabigat ngayon is when we have to forgive, is there a limit? Yun ang mabigat, no? And humanly speaking, we all see that there is a need for a limit. Kasi nga, the limit is in a certain way for us a security na hindi na sana tayo maabuso. And yet at the end of the day, mabigat yung sinabi ni Lord. Not 7. But 70 times 7. Meaning to say, until na kailangan, we have to put extra effort to forgive. Now, do we believe it is impossible? No. It is very, very hard and difficult, but it is not impossible. And it is by the grace of God, talaga sa totoo lang, true forgiveness happens. Yung tunay na pagpapatawad ay nangyayari. Kaya nga ang ganda nito because here, with the realization na parang imposible o parang napakahirap, should come also the realization that we have a need for God's grace to be able for us to learn how to forgive the way our Lord asks us to forgive. And here, kitang-kita natin mga kapatid, ang lalim po talaga, no? At ang challenge ng buhay Kristiyano. And how important it is for us to really to be able to go through this process of growing in faith. And one of the signs of growing in faith is that we are able to forgive those who commit against us mga ganitong offenses. No matter how small or how big. Of course, the bigger the offense is, the harder it becomes. So the more grace we need. So once again, siguro in this process, we need to realize a lot of things in life. And as a person of faith, we need to do certain things in our lives to be able to follow that which our Lord and our God asks from us. Una, the realization of the need for forgiveness. Whether it is us who needs forgiveness or it is us who has to offer the forgiveness. Kasi nga, whether we like it or not, that is our reality. Second is the realization that there is a grace for us to be able to forgive. And
with grace, wala talagang limit yung kakayanang magpatawad. Sapagkat wala ding limit yung grace na galing sa Diyos. And hopefully last, never forget that of course, we also need forgiveness, lalo na galing sa Diyos. So ang hirap nga naman ng nahingi ng tawad na hindi rin marunong magpatawad. So once again to all of us, the blessings of God, and hopefully we never forget, always be blessed and be